Ibang Bansa Experience Part 2. Okay. Ngayon mga repa, ay itutuloy ko na ikwento sa inyo ang aking ibang bansa experience. At para naman sa mga nagtatanong kung bakit ngayon lang nagka-part 2, ay eto kasing animation na to ay isang Christmas special animation mga repa. At etong ikikwento ko sa inyo ngayon ay ginawan ko talaga ng hiwalay na video kasi itong pinaka-memorable na experience ko dati sa ibang bansa. At etong lugar na to ay ang happiest place in the world, ika nga nila, ang Disneyland. At isa lang masasabi ko sa lugar na to, magical. Pasko ng mga panahon na yun nung first time ako makapunta doon. Tapos bata pa ako at sapat na yung edad ko para masakyan ko lahat ng rides. Kaya napaka-perfect timing nung first time ko makapunta doon. Kaya naging isa sa the best Christmas experience ko yung mga panahon na yun. Tandang-tanda ako nga na mga ako nung papasok pa lang kami sa Disneyland. Ang una nagpamangha pa nga sa akin nun, ay kailangan pa namin sumakay ng tren para makapasok sa loob. 'Di ba sa Enchanted Kingdom, pag pumunta ka doon, maglalakad ka na lang sa entrance, sabay pasok sa loob. Doon kasi sa Disneyland, kailangan mo pang sumakay ng tren para makapunta ka sa entrance. At yung tren na sasakyan mo ay pan Disneyland talaga. Kaya pagpasok mo sa loob, ay ang daming Disney characters na nakadesign. Kahit nga yung bintana ng tren ay kahugis ni Mickey Mouse. Tapos pag sumilip ka naman sa labas, habang naandar yung tren, may madadaanan kayo mga estatwa ng mga Disney characters na nakadesign sa labas. At makalipas ng ilang minuto na pagsakay namin sa tren ay sa wakas ay nakarating din kami sa entrance ng Disneyland. At oh my gosh, ang lawak ng kanilang entrance. Ako'y excited na nga pumasok sa loob nun. Pero pinagpipicturan muna ako ng isang damakmak ni mama bago kami makapasok sa loob. At pagkatapos ng pictura namin ay dumiretsyong pasok na kami sa loob. At holy sweat! Talaga namang mapapatulala ka na lang kasi sobrang ganda sa loob. As in, daman-daman mo yung Pasko sa sobrang daming pailaw at palamuti sa paligid. At pagkatapos nun, hindi na kami nagsayang ng oras at dumiretsyong punta na kami sa Lion King. Yun ay palabas na ikikwento yung istorya ng Lion King sa pamamagitan ng kanta. Ang astig pa nga ng mga nadaanan namin nung papunta kami doon kasi para kaming nasa gubat. At nung nakarating na kami doon, sobrang haba ng pila. At makalipas sa matagal namin pagtayo sa labas, ay sa wakas ay nakapasok din kami. Ang sarap nga sa pakiramdam nung nakaupo na ako kasi ang sakit ng paa ko nun. Pero sulit naman yung pag-aabang namin na matagal kasi ang ganda ng Lion King. Lalo na nung naando na sa may part na kinanta na ng babae yung Circle of Life. Talaga namang unang lyrics pa lang nung kanta, taasa na agad yung mga balahibo ko. Kaya para sa akin, yan Lion King ay isa sa 10 out of 10 experience ko sa Disneyland. At pagkatapos namin sa Lion King, ay dumiretsyong punta na kami sa susunod namin papanoorin na teatro. At dito naman ay puro Disney princess ang mga kanta, katulad ni Snow White, Cinderella, Rapunzel, at marami pang iba. At lahat sila isa-isa kumanta sa may stage. Kaya kung big fan ka ng mga Disney princess, ay sure ako magiging magical ang experience mo dito. Kasi ako nga na walang kaalam-alam sa mga Disney princess nun, ay nahiwagaan sa mga gandang kanta nila. Ang pinakagusto ko pang ang princess na kumanta doon ay yung prinsesa sa may Brave. Ibang-iba kasi yung atmosphere nung siya na yung kumakanta. Alam nyo ba yung ampaya papakinggan nung kanta niya? Magaling din naman kumanta yung ibang Disney princess, kaso nangingibabaw yung ganda ng kanta niya. Kaya another memorable experience na naman sa akin nung natapos na yung palabas. Ang sunod naman namin ginawa ay nagsakay kami ng mga rides. Sa totoo lang ang dami kong gustong sakyan ng mga rides nun. Kaso wala akong kasama kasi ayaw ni na mama at halos lahat naman ng mga rides ay ang haba ng pila. Kaya 2 rides lang nasakyan ko nun kasi baka abutin kami na maghapon pag sinubukan ko sumakay sa madaming rides. Doon kasi sa Disneyland mga repa ay may mga ganap doon na meron kanilang designated time period. Kaya kung gusto mo masulit ang experience mo doon ay ang payo ko lang ay daluhan mo lahat ng mga yon. Kaya hindi kami pwede magtagal sa pagsakay sa rides kasi may mga papanoorin pa kami. Ang una namin sinakyan na rides nun ay yung nakakabasa. Hindi ko natanda kung anong pangalan nun, basta gantong rides yon. Ang tagal nga ng pinila namin doon, tapos saglitan lang natapos. Talagang binasa lang kami doon nun. At dahil basang-basa kami nun, ay napag-isipan namin na doon naman kami sunod sumakay sa may roller coaster. Hindi ko na nga rin tanda kung anong pangalan ng rides na yon. Basta ang team ng roller coaster na yun ay pang space, tapos nasa indoor siya. Meron pa nga ako dong hindi malilimutang experience nung nakapila kami. Kasi yung nasa unahan na nakapila sa amin nun ay may BO. Tapos meron pa makukulit na bata na sigaw ng sigaw at excited na daw sila sumakay. Talaga namang hirap na hirap yung tenga at ilong ko noong mga oras na yon. Tapos makalipas sa matagal namin pag-iintay sa pila ay sa wakas ay nakapasok din kami sa loob. At holy sweat! Ang ganda sa loob!
Feel ko nga nung mga oras na yun ay nasa space ako. Kasi madilim siya ng konti, tapos punong-puno ng bituin sa paligid. At gumaan na rin yung pakiramdam ko kasi sumakay na yung nagpapasakit ng ilong ko at nagpapasakit ng tenga ko. Kaya tamang antay na lang kami na matapos ang kanilang rides at kami ng sunod na masalang. Napansin ko nga rin nun na natuyo na ako bago pa makasakay ng rides. Tapos maya-maya ay nakabalik na yung roller coaster. Tawan-tawa nga ako nun kasi yung bata kanina na tuwan-tuwa at sigaw ng sigaw ay napalta ng hagulgul sa pag-iyak nung bumaba. At pagkatapos nun ay kami na yung sumakay. Gandang-ganda pa nga ako nun kasi para kami nakasakay sa spaceship. Tapos ang daming ilaw-ilaw sa paligid na para nasa space kami. Kaya para sa akin ay talagang sulit na sulit ang pag-aantay na matagal namin nun. At pagkatapos nun, kumain muna kami saglit ng tanghalian. Meron pa nga ako dong hindi malilimutan na kabado moments. Kasi iniwan ako ni na mama nun sa food court. Umihi lang kasi ako saglit nun. Tapos pagbalik ko, wala na sila dun sa upuan. Noong mga panahon pa naman na yun, wala akong cellphone at wala din akong dalang pera. Kaya naman talagang kabado 20 ako ng mga oras na yun. Pero buti na lang ay nagsisimula na yung parade nun. Kaya napag-isip-isip ko na baka dun sila pumunta. At makalipas ng ilang minuto na paghanap ay buti na lang at nakita ko din sila. Ang galit ko pa nga sa kanila nun kasi nung tinanong ko sila kung bakit nila ako iniwan doon sa food court, ang sabi ba naman sa akin, kala daw nila, kasama na nila ako. Pero biglang nawala yung inis ko nung napanood ko na yung parade. Tuwan-tuwa kasi ako nun kasi lahat ng Disney characters ay makikita mo doon. Sa sobrang tuwa ay nalimutan ko na lahat ng inis na nararamdaman ko nun. Kaya kung big fan ka din ng mga Disney movies, ay sure akong the base panoorin yung parade na yon sa Disneyland. Pero ang pinakagusto kong ganap dun sa Disneyland mga repa ay pag yung sumapit na yung gabi. Pagkatapos kasi nung parade nun ay nagpuntahan na kami lahat dun sa may tapat ng kastilyo ng Disneyland. Ang ganda pa nga ng pwesto namin nun at gitnang-gitna kami. At ang dahilan kung bakit kami nagpuntahan doon ay pagsapit kasi ng gabi dun sa may kastilyo ng Disneyland ay magkakaroon ng night show. Nung first time ko nga napanood yun ay talaga namang mangha-mangha ako. Kasi nagbabago-bago yung itsura ng kastilyo habang nagpapatugtog ng iba't ibang klase ng Disney song. Tapos samahan pa ng dancing fountain sa unahan sabay mga fireworks naman sa likod. Kaya sobrang magical sa pakiramdam sa akin noon nung mga panahon na yon. At yun ang pinakahuling ganap sa Disneyland. At para sa akin, yun din ang pinaka-the base. Kaya pagkatapos nun, nag-uwian na kami. Disneyland talaga ang isa sa pinakamasaya at memorable na experience ko dati sa ibang bansa. At sa tingin ko, kahit sino ay deserve ma-experience kung gaano ka-magical ang lugar na yon, mapabata man o matanda. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang aking kwento. At Merry Christmas at Happy New Year sa inyo. Maraming salamat sa binigay nyo suporta dito sa ating channel ngayong 2023. At asahan nyo na madaming padating na animation dito sa padating na 2024. Kaya wag na wag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na rin yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun lang, kita-kits sa ating next video. Peace!